Nako, heto na po mga kabayan. Tuloy ang hearing, just in Blue Ribbon hearing, tuloy pa din. Ilalabas na ni Marcoleta ang matagal nang itinatago. Nako, ano kaya yan mga kabayan? Yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kabayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto nga, tingnan nyo mga kabayan, no? Ang bilis kumilos ng mga pulis, ayan no. Yan po mga kabayan ang pangyayari kaganapan ngayon sa Senado. Grabe. Ang dami pong pulis na nakaantabay. Kasi may utos kasi si Senator Erwin Tulfo. Mamaya ipapakita po natin kung bakit ganito ang nangyayari dito ngayon sa Senado. Ito ba ay pagtupad sa kanilang tungkulin na utos ni Senator Erwin Tulfo? Nako, ito po kasi mga kababayan ang naging utos ni Tulfo. Sabi po dito mga kababayan, mga dadalo sa Blue Ribbon hearing ni Cayetano ngayong araw, hindi papapasukin sa Senado ayon kay Tulfo. Bakit ikaw ba ang Senate President? Ikaw na ba ang Senate President ngayon, Senator Tulfo, para ikaw ay ganyan na kung umasta? Grabe naman. No? Ito nakakapagtaka talaga mga kababayan. No? Ano bang mali? Eto na lang tanong ko po sa inyong lahat. Ano po ang mali sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee at pilit nilang gustong patahimikin? Diba? Sige, just comment down below. Kahit ikaw ay loyalista, pinklawan, dilawan, ano pa man ang iyong kulay, paki-enlighten nga po kaming mga DDS, no? Ano ba talaga? Hindi lang DDS, taong bayan, no? Paki-enlighten po yung taong bayan, paki-explain kung ano po ba ang mali sa investigasyon, sa muling pagbubukas ng investigasyon ng Blue Ribbon dyan po sa flood control. Diba? At pilit nyong pinatatahimik whatever it takes. No? Kahit itaya pa ninyo ang inyong mga prinsipyo, gusto nyo talagang patahimikin. No? Yung investigasyon sa flood control, no? Biruin mo hindi pa papasukin, yung mga dadalo daw sa Blue Ribbon hearing. Diba? Ito po isang panggigipit sa bagay, no? Diyan naman kayo magaling, manggipit, Lagi kayong ganyan eh. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Genevieve, mao jud ni ang tunay na baga og face ba? Sabi po dito ni Crisalde, yan, ituloy ang hearing ngayon, taong bayan ang masusunod para malaman ang ninakaw na pera bilyon-bilyon. Hindi ka Tulfo ang masusunod, kundi ang taong bayan. Hinaharangan ng Tulfo dahil involved sila sa nakawan ng pera ng taong bayan. Hindi lang po yun mga kabayan. Hindi lang naman po Tulfo ang humaharang dito. Whether we like it or not, hindi lang po ang Tulfo ang humaharang dito. Kasi kung Tulfo lang po ang humaharang dito, yung ibang senador magre-react. Diba? Yung mga kasamahan nila. Bakit yung mga kasamahan nila sa minority, diba? Ay hindi naman nag-react. Maging yung mga solid na opposition dati, diba? Sila Risa Hontiveros. Bakit ngayon kakampi na ng administrasyon? Mayroon po silang pinagtatakpan dito. Grabe talaga ang nagawa ng maleta, no? Mga kaubayan. Grabe po ang idinulot ng maleta. Biruin mo, yung magkapatid, kailangan pang magtrahidor, di ba? Kailangan may nakulong dahil sa maleta. May bumaliktad dahil sa maleta. Ngayon din, itong nangyayari ngayon sa Senado, may nanggugulo ng dahil sa maleta. Diba? Grabe ang ginawa mo sa gobyerno, maleta ha?
Grabe talaga itong maletang ito. Grabe po ang kanyang impact sa gobyerno natin mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Dito po sa sinasabi ni Tulfo na bawal. Hindi papayagan na pumasok ang mga dadalo sa Blue Ribbon hearing ngayong araw. Kabatay ka lang, no? Hindi naman ikaw ang Senate President, di ba? Kasi ito, huli ka sa sarili mong bibig. Ito, pakinggan niyo po ito mga kaubayan. All days vacant for all the committees. Simula pa sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. It is in the... So ayan mga kaubayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na sabi niya, they cannot touch the Senate presidency, kasi hindi nga sila nakakorum ng 13. Ibig sabihin, mga kaubayan, si Cayetano pa rin ang masusunod dahil si Cayetano po ang Senate President. Ang totoong Senate President. Di ba? Huling-huli sa sariling bibig ang trahidor. It is what the law says. You have to have 13. We don't. Bakit You have 12. acting as deputy? No, Senate pro tempore. Acting president. Acting Senate. But he's the presiding officer from now on. So, hindi pumasok Senator Cayetano, it will be Senator Win who will be presiding from now on. So, just to clarify, eventually magiging Senate President at may lilipat pa ba from the Kung majority? may lilipat pa, kung may mahimasmasan ngayon ng mga kasamahan nila, and I still urge, we're still open doon po sa mga members. Nako, wala na po. Wala ka nang magigipit pa. Solid na po ito mga kabayan. Solid. Pero teka lang, may lumabas pong balita kanina mga kaubayan, no? Na patungkol naman po ito kay Liveste, yung anak ni Senator Loren Legarda, no? Sana naman po ay hindi po magpadala si Senator Loren Legarda, no? Dahil kakasuhan po, mayroon po silang ginagawang reklamo against dito kay Liveste. Ginigipit po nila yung anak ni Senator Loren Legarda. Sana naman po itong si Senator Loren Legarda ay manindigan, no? Mga kababayan, grabe talaga. Grabe po ang nangyayari ngayon sa ating Senado. At eto nga mga kababayan, no? Sabi naman po dito ni Gatchalian, yung acting Senate President. Breaking news, Gatchalian iniutos ang work from home bukas sa Senado sa kabila ng Blue Ribbon probe. Ayan mga kababayan. So, eto work from home. Diba? Grabe. Grabe ang pang-uuto nyo sa mga Pilipino. Bakit? Nung nag-walk out sila, ang rason po nila, ayaw nilang manindigan naninindigan sila na hindi pwede ang online voting. Diba? Tapos eto pala, work from home, online ito Diba? So, ibig sabihin lang nito mga kabayan, no? Si Senator Jinggoy at si Senator Bato ay pwedeng umattend anytime. Di ba? Sa Senado, kasi pwede naman pala work from home. Di ba? Galit na galit kayo sa work from home. I mean sa voting online, pero sa work from home hindi kayo galit. Mga ano talaga kayo Mga manluloko kayo. Ngayon, paninindigan po natin itong work from home. Mga kaubayan, let's say, for example, panindigan po natin itong work from home. Pwede nang umattend ng sesyon. Si Senator Jinggoy at si Senator Bato. Kung kailan po nila gustuhin. Kasi pwede naman po palang work from home. Diba? Ay, grabe ang mga ito. At saka sinasabi nila, 22 na lang daw ang senador ng Pilipinas. Teka lang. Bakit kayo ang nagde-decide kung 22 na lang? Sa pagkakaalam po ng taong bayan at nasa konstitusyon na rin po naman yan.
Meron po tayong 24 senators, mga kabayan. Whether you like it or not, kahit nakakulong pa yan, senador pa rin po yan. Diba? Gaya po ng nangyari nung panahon ni Dilima. Si Dilima po ay senador pa rin kahit nakakulong na. Convicted na nga yun, mga kabayan. Si Senator Bato, hindi po siya convicted. Si Senator Jinggoy, hindi po siya convicted, mga kabayan. Kaya pwede po silang umattend ng sesyon through online, di ba? O kasi pwede raw work from home, mga kababayan. O, ano kaya ang magiging depensa nila nito, ha? Alam nyo kayong mga minority, nagiging bobo na talaga kayo. Ha? Dahil sa maleta, nagiging bobo na kayo. Yung ayaw nyong mangyari noon, ngayon gusto nilang mangyari, di ba? Ayaw nila ng online. Tapos ngayon, work from home, okay na. Ay, ang tindi nyo, ha? O, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Junal, online hearing ka na lang, Cayetano. Aba, o bakit si SP ba ang nagsabi? Takot na ang mga ulol. Ayan, ha? Sabi po ni Lindo, sabi po ni Bimara, back to normal na nga 5 working days na ang dapat lahat ng government agency. Tapos ang kupal na gatsalyan, work from home, kagaguhan. Ayan, ha? Ngayon alam na ninyo kung sinong ayaw ng hearing sa Blue Ribbon Committee, BRC. Takot silang ilabas ang buong katotohanan kung sino-sino ang involved sa flood control anomaly. At sa mga tumanggap ng mali-maletang pera, sila ang totoong magnanakaw na pilit, pinagtatakpan. Ayan na. Hindi masyadong halata. Oo nga no? Grabe itong mga galawan nila. O si Tulpo. Ipapasarado ang hindi na papapasukin yung mga dadalo sa flood control hearing. Si Gatchalian, pinag-work from home ang lahat, mga kaubayan. Hindi masyadong halata. Hindi kayo halatang mayroon talaga kayong pinagtatakpan, prenoprotektahan. Hey mga kaubayan, gising! Alam natin ngayon sila ang nasa kapangyarihan pero dadating din ang panahon na sila naman po ang luluhod at makikiusap sa atin para po sila ay makaupo sa kanilang posisyon. Ngayon mga kaubayan, nakikita na po natin at nakita na po natin ang totoong kulay ng mga hinayupak na ito. Please naman, sa susunod, wag na po natin silang tangkilikin. Wag na po natin silang iboto. Sila po ang nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Nako. Eto mga kababayan, panoorin na po natin yung video at bigyan po natin ng reaksyon. Pasok. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Ang gagawin natin bukas ang magtatakda sa direksyon ng ating bansa. Isang matinding mensahe ang ipinahatid ni Senador Rodante Marcoleta sa mga Pilipino sa bisperas ng inaabangang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan iginit niyang ang mga susunod na hakbang ng Senado ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa direksyong tatahaki ng ating bansa. Sa isang Facebook Live kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, nanawagan si Marcoleta sa publiko na bantayang mabuti ang mga pangyayari at huwag aniyang mawala ng interes sa mga isyung tinatalakay sa Senado. Ayon sa Senador, ang mga magaganap sa nakatakdang pagdinig ay hindi lamang tungkol sa mga personalidad na sangkot sa mga alegasyon, kundi tungkol din sa kinabukasan ng ating bansa. Para kay Marcoleta, hindi ordinaryong pagdinig ang nakatakda sa June 4 dahil ang mga desisyong gagawin at mga testimonya na maaaring lumabas ay posibleng makaapekto sa pananaw ng publiko at sa direksyon ng mga susunod na hakbang ng pamahalaan. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Natin ang reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Breaking. Huwag kayong kukurap. Isang direktang mensahe sa publiko ang ipinahatid ni Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng paghahanda para sa inaabangang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Huwebes, Hunyo 4.
sa isang Facebook Live kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi ni Marcoleta na mahalaga umano ang mangyayari sa susunod na pagdinig dahil maring ito ang magtakda ng direksyon ng bansa kaugnay ng mga aligasyong sinusuri sa Senado, kabilang ang mga kontrobersyal na flood control investigation. Ayon sa senador, hinihiling nila ang suporta ng publiko at ang patuloy na pagbabantay sa mga susunod na pangyari. Ito ang kanyang pahayag. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka umatake ang mga kurap. Excuse me. Baka ito na ang pinakahuling pagkakataon, sabi niya. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Marcoleta ang kahalagaan ng pagdinig at iginiit na nakataya umano rito ang paghahanap ng katotohanan at pananagutan. Sabi niya, baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananig. Kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Agree. Ayon pa kay Marcoleta, malaki ang magiging epekto ng mga susunod na hakbang ng Senado sa direksyong tatahakin ng bansa. Sabi niya, Ito nga pong nakakapagtaka mga kababayan, no? Yung ating mga armed forces, di ba? Yung ating mga kapulisan, kasundaluhan, mga authorities, no? Hindi nyo pa ba nahahalata? Ha? Wala pa ba kayong nararamdaman sa mga sarili ninyo? Na tayo po ay tinatarantado na ng gobyernong ito. Ano, you are part, no? I know, siyempre alam po natin yan. You are part of the government. But you have also, ba? The responsibility, sabi nga to serve and protect, no? The entire Filipino citizen, mga kababayan, citizenry, ba? Pero sa nangyayaring ito, I think nagbubulag-bulagan rin kayo. Di ba? O sana naman galaw-galaw naman paminsan-minsan, no, mga kababayan. But anyway, ang gusto ko lang i-point out dito mga kababayan, bakit ang tahimik nyo? Ngayon, susunod na naman kayo sa kanila. Pikit mata na naman kayong susunod. Diba? Ay nako. Anyway, sana nga lang magbago ang sitwasyon ng Pilipinas, mga kababayan. Kawawa ang mga Pilipino sa mga nangyayari ngayon. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.